Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin kung kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, ay sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namamatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay."
Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ito po ang salita ni Jesus na ating napakinggan sa ating Ebanghelyo. Lahat tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos at ibinigay sa atin upang pamahalaan at gamitin ng mabuti. Bandang huli, darating uli siya at pananagutin tayo. Ano ba ang ginagawa natin sa ating panahon, sa ating posisyon, sa kayamanan, at sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin? Kawawa ang madatnan na hindi ginagawa ang tungkulin niya. Paparusahan siya. Mapalad ang madatnan na ginagamit ng maayos ang ipinagkatiwala sa kanya. Paghahandaan siya ng Panginoon, papakainin at paglilingkuran siya sapagkat tapat siyang katiwala. Kaya nga sinabi ni Jesus, ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi yan mawawala sa inyo. Walang makananakaw ng kayamanan ninyo doon. Hindi yan masisira ng tanga o ng kalawang. Magagawa natin ito na mag-impok ng kayamanan sa langit kung tayo ay may pananalig sa Diyos at hindi lang umaasa sa mga bagay na nakikita natin. Magiging tulad sana tayo ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni Jacob, ang mga ninuno natin sa pananampalataya na naniwala sila sa pangako ng Diyos. Iniwan nila ang kanilang lupain upang pumunta at manirahan sa lupaing ipinangako sa kanila. Hindi naman sila taga roon, ngunit pumunta sila roon kasi yan ay pinangako ng Diyos. May tiwala sila, may pananampalataya sila. Tayo rin, may lupain na ipinangako sa atin. Lupain sa langit. Itaya natin ang ating ari-arian, ang ating panahon para doon. Hindi naman para sa atin ang lupang ito, ang mundong ito. Manlalakbay lamang tayo rito. Ang patutunguhan natin ay ang ipinangako sa atin, ang langit na para sa atin. Tayo mga tao, madalas na nadadala lamang tayo ng mga bagay na nasa atin na. Hawak na natin. Ayaw na nating bitawan ang nasa kamay natin. Isang tradisyonal na paraan upang manghuli ng unggoy sa gubat ay bumutas ng maliit na butas sa niyog na ito'y papasukan ng kamay ng unggoy. Maglalagay ng prutas doon o anumang pagkain ng mga unggoy. Pag naamoy ng unggoy na may prutas doon, isusuot niya ang kanyang kamay sa butas at kukunin ang prutas. Dahil sa nakasara ang kanyang kamay na may hinahawakan pa, hindi na niya ito mailalabas sa butas. Pero hindi naman niya bubuksan ang kanyang kamay at iiwanan ang prutas. Kaya nandoon, nakulong siya ng kanyang kasakiman, ng kanyang hangarin na namapa sa kanya ang nasa loob doon. Hindi na siya makatatakas kasi ang kamay niya ay nasa loob ng isang mabigat na niyog. We have to let go so that we can be free. Ito ay magandang halimbawa sa atin ng mga bagay na makamundo
na dapat nating bitawan upang maging malaya tayo na hanapin ang mga bagay na makalangit. Ang pinagkatiwala sa atin ay mahalagang mga bagay. Ang bagay na walang hanggan, yan po yung para sa atin. Kaligayahan na walang hanggan. Dito natin ituon ang ating pansin. Yan ang ibig sabihin na tumingala tayo. Kung talagang nasaan tayo. Kung nasaan ang Panginoon natin nag-aantay sa atin. Yan yung hangarin natin habang naglalakbay tayo dito sa lupa. Ito pa ang dapat nating pagkaabalahan. The eternal things. The lasting things. Kung sa mga bagay ng mundo nalilipas at nabubulok, ay nabubulaga na tayo, nasisilawan na tayo. Pagkakalituwalaan pa ba tayo ng mga bagay na makalangit at ng walang hanggang kabutihan? Kaya ito po ang sinasabi sa atin. Tayo'y katiwala ng magagandang bagay. Sana po gawin natin ang ating tungkulin upang makamit natin ang ibibigay sa atin ng Diyos na walang hanggan.